Sa dito sa pagbabago, Honorable Erice, nakasaad ba dito na yung presidente ay nagbibigay ng proposal during the bicameral conference committee meeting? Hindi po natin alam yan. Sila lang po nakakaalam. And this is precisely my Kaya nga po point. nagtatago na sila lahat. This is Lahat sila, wala na precisely rin my alam. point, Mr. Speaker, distinguished colleagues. Managot ang dapat managot. Kung sino man ang lumait at nanggulo ng proseso ay dapat managot. But we can't model the issue by finger pointing and saying na ito si Juan, ito si Maria, ito si ganito ang nagpasok. Mas lalong nagiging magulo ang sistema. Ang katotohanan, Mr. Speaker, with due respect, Honorable Erice, merong proseso, merong sistema, nagkataon lang na malamang may umabuso. At yung pag-abuso na yon ay hindi mo pwedeng ituro sa kahit sino na walang preba. If we want to reform the system, let us reform the system through a transparent budget process. Huwag yung turo dito, turo doon kasi gulong-gulo na ang Pilipinas. Gulong-gulo na ang mga tao. Let's base our comments, our statements on facts. Kaya balikan natin. Kung puputulin natin ang abuso na to. Mr. Speaker? May I respond? Yes, if I may, Mr. Speaker, Can we that's why allow my the gentlelady question to finish? kung puputulin natin ang problemang ito, let us not have motherhood statements. That's a definite proposals to address the problem. So my question, Mr. Speaker, can the Honorable Erice enumerate the reforms that he believes are needed so that we will be guided to do this? Mr. Speaker, maliwanag po ang sinabi ko kung napakinggan niya. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, GAA, sinalaula ng Kongreso. Binawasan ang pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Specific yon. 2024, binawasan, sinalaula ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo, inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng Presidente. Ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez. Hindi ba sila nag-uusap? Mr. Speaker, distinguished colleagues. Pangatlo. Can we allow the gentleman to finish? Yes, please. Pangatlo, kitang-kita naman natin. Balitang-balita, dalawa lang nag-uusap sa pagbabago ng budget. Yung mga member ng BICAM, hindi alam. Sinabi ni Senate Finance Chief Grace po, pinirmahan niya lang pero hindi siya alam. Ang si Senate President Chis Escudero lang at si Chairman Saldico lang ang nag-usap. Regular ba yun? Hindi po regular yun. Maliwanag po yung mga sinasabi ko. Specific. Mr. Speaker, ulitin ko lang po. Ang reformang narinig ko sa ating kagalang-galang na kulig ay hindi sang-ayon dun sa aking ekspektasyon, if I may, pasensya na po. Kasi nga, ang tanong ko is, what are the specific reforms that we need? Unfortunately, what I am hearing are allegations, number one, binawasan ang mga budget. Number two, magpinsan ang presidente at ang speaker. Number three, nagpirmahan ay 2 tao lamang. Mr. Speaker, distinguished colleagues, andyan nga ang problema. Nakita ngayon ay hinahanapan ng solusyon. And if we are talking about reforms, the reforms should actually be on accountability, on transparency. Ano bang reforma? Number one, transparent budget process. Number two, napaka-imposible naman na pipirma ka ng mga bagay na hindi mo alam. Kasi ang pumipirma ng budget ay ang bicameral conference committee members. In other words, balikan natin. If we need reforms, babalik tayo, totoo ba na nahimik ang mga kabinete? Totoo ba na lahat ng budget ng kabinete, there are a lot of problems and that is why we are in this series of investigations. But it will just add chaos. If we will take advantage of the situation and instead of demanding for genuine reforms, we twist the situation
and talk about politics. In other words, Mr. Speaker, distinguished colleagues, tama naman. Natuldukan ito, hanapan ng solusyon, and push for genuine reforms. Pero kung ang naging mali ay merong bumaluktot sa mga bagay na hindi dapat baluktutin, yun ang dapat managot. But we cannot pull down our people and our government by not proceeding to concrete investigations that will really pinpoint the problem of all of this. Maraming salamat, Mr. Speaker, and of course, with due courtesy to Congressman Erice, I am with you in calling for reforms. But if I may appeal, let us push for individual concrete reforms that Congress can perform. Maybe we can push forward for a situation like other parliaments, where members responsible for the budget are made to report on a quarterly basis, stating the update of each program, the rationale of each action, and the impact that it will provide to the Filipino people. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, distinguished colleagues. Mr. Speaker, maliwanag po ang aking mga reforma na hinihingi sa Pangulo at sa Kongreso na ito. Reforma, anti-political dynasty, binabastos natin ang konstitusyon. Ayaw natin magpasa ng anti-political dynasty bill o law sapagkat against our interests kahit na ang kahulugan nito ay hindi pagrespeto sa konstitusyon. At alam ko po na ang isa sa dahilan ng korupsyon, yung papataba ng mga political dynasties. Pangalawa, alam ko po, balimbingan, walang prinsipyo, pagpalit ng partido kung saan makikinabang, yan po ang pangalawang dahilan ng korupsyon. Pangatlo, campaign finance reform, hindi naman po makatwira na yung paggastos, kaya po bumabawi sa korupsyon. Pang-apat, hinihingi natin, empower natin yung ICI para maimbestigahan yung korupsyon. Maliwanag po yung mga hinihingi ko na reforma. Alright mga kababayan, so grabe no, mainit yung naging palitan nila ng opinion. Ito ngang si Rep Garin at si Rep Erice, no, kung saan hindi sila parehas nung point of view, no, pero kaisa sila dun sa sinasabing gusto ng reforma o palitan yung sistema sa ating gobyerno, no. Ito nga pong nagkandaletse-letseng mga budget, mga insertion, corruption, lahat na, no, na talaga namang alam na natin ngayon bilang isang mamamayang Pilipino na hirap na tayo magtiwala, no. Ito ay opinion ko lang, no, dahil po sa nakikita natin, siguro valid naman tong reason ko at hindi lang naman ako ang nakakaramdam nito, no. Kung ganito yung nangyayari sa ating bansa, ay talagang mawawalan tayo ng tiwala sa ating mga leader, no. Lalo na ngayon na napakaraming issue, no, ang lumalabas ngayon na talagang maaano mo kumbaga tetest mo yung credibility ng mga taong nakaupo sa gobyerno, lalo na yung mga nasa mataas, no. Lately nga, itong ang aligasyon ng kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos patungkol dito sa paggamit di umano ng ipinagbabawal na gamot ng kanyang kapatid, ng First Lady at ng pamilya. So dito pa lang mga kababayan, nakakagulat itong mga revelasyon na to na tiyak na magdadagdag ng kaguluhan, no, at pagkakawatak-watak sa paniniwala ng mga, of course, yung mga supporters, no, supporters ng DDS, ng Duterte, supporters ng Marcos na loyalista, mga kakamping, so name it, no. Talagang magbibigay to ng another ingay, no, kumbaga magpapaliyab lalo ng apoy na dapat, 'di ba, huhupa na, pero talagang wala tayong magagawa after netong reveal ni Congressman Saldico dito nga po sa maanumalyang paggamit po ng pondo at yung 100 billion insertion daw na mismong ang Pangulo ay may kinalaman about dito, pati itong pinsan niyang si Martin Romualdez ay ano daw dito, no, kasama sa mga gumawa netong hindi maganda. So mga kababayan, ang mahirap kasi dito, kahit sabihin na nating aligasyon lang to,
talagang hindi natin pwedeng i-ignore. Kasi kasama 'tong taong salita sa mga mastermind na binabantayan. Okay, sila yung mga taong, talagang, lumutang agad yung pangalan during that, ano pa lang, hearsay pa lang pero ano na talaga, ang dami ng, nagtuturo sa kanila at, talagang pangalan nila ang, lumalabas. Although sa kabilang banda mga kababayan, hangga't walang mabigat o matibay na ebidensya ay hindi natin talaga masasabi talaga yan na sila talaga ang nagkasala hangga't hindi napapatunayan. No, kaya itong investigasyon na 'to ay kinakailangan na talagang magbigay ng pangalan o ng individual na talagang sangkot dito, no, yung pinaka-head para maputol na po itong lumalalang issue na ito. Dahil hangga't walang matibay na ebidensya at walang nahahatulan ay wala, hindi na, hanggang ano lang to, hanggang chismis lang to mga kababayan. Kasi hindi naman yan tatanggapin sa batas eh. Tanging ang husgado lamang po ang magsasabi kung guilty or not guilty ang isang tao. Kaya mga kababayan, hanggat patuloy itong paggulong ng investigasyon ko, no, talagang patuloy na lalabas itong iba't ibang aligasyon, no. So talagang mahihirapan na tayo, no, na nadadivert na sa ibang usapin itong problema talagang kinakaharap ng ating bansa. Talagang kung mag-aaway ang ating mga leader, kung may tension dyan sa pagitan ng ating mga leader na nakaupo, ay talagang ang maapektuhan po niyan, hindi naman talaga sila, tayo na mamamayan, ang ekonomiya natin, ang bansa po natin. Kaya dapat talagang wakasan na to at malaman at mapanagot na. Ang kinakailangan kasi natin dito mga kababayan, transparency, accountability, and justice. Yun lang naman Wala naman tayong hinahangad na magkagulo ang bansa natin. Walang gusto niyan. Walang gustong magbuwis ng buhay. Walang gustong labanan ang ating gobyerno dahil ang gobyerno dapat nire-respeto yan Pero ito kasing administrasyon, mga kababayan, yung pinapakita sa atin ay talagang napakabagal. Hindi naman nagsisinungaling ang numero, no? At kakakontra nila. Palabas ng palabas yung mga kumukontra din sa kanilang mga sinasabi. So, dito pa lang matitest mo na yung kredibilidad ng administrasyon. Kasi kada i-deny nila, may lalabas na balita na ganito. I-deny ulit nila. Wala nang wala nang nasasagot wala nang nabibigyan talaga ng kasagutan o kalinawan. Puro na lang ibabalik yung tanong. So, dito sa napag-usapan, sabi ni Rep. Erice, gusto niyang isulong yung anti-political dynasty, parang ganyan, no? Para sa akin, ang ano ko naman dito, ang take ko dito, wala naman sigurong masama dito sa political dynasty lalo na kung ang isang dynasty o isang apelyido ay talagang maraming nagawa at maganda naman talaga yung ginagawa sa bansa, no? Kung talagang may pinatutunguhan naman talaga yung pamilya nilang nakaupo kahit dynasty pa yan na umuunlad naman yung bansa at masagana naman yung ekonomiya, hindi nahihirapan yung taong bayan at talagang ramdam ng taong bayan yung ginhawa. Lahat yan, educational, healthcare, infrastructure, lahat, no, na kung ang nakaupo, kahit sabi mo magpalit-palit pa sila ng kamag-anakan dyan, basta same lang sila ng idea, same lang din sila ng hangarin na mapaganda yung bansang Pilipinas. At syempre, yung interest talaga ang uunahin nila, interest ng taong bayan. So, walang problema doon sa dynasty na yun kasi marami namang mga bansa, no, yung mga king nga 'di ba? Yung sa Saudi na sila lang din naman na pamilya yung nanunungkulan sa kanilang bansa pero maunlad naman yung kanilang bansa. Ang against lang ako pagka political dynasty, yung talagang gagawing gatasan o palabigasan ang kaba ng bayan, no? At talagang walang magandang maidudulot sa ating bansa. So doon ako hindi papabor sa political dynasty. Kaya wala naman ako nakikita kasi mas maganda nga yung kung kunwari ako for example, ako yung ama tapos yung mga nagawa ko magaganda naman. Then yung susunod ko, yung successor ko, kunwari anak ko, na same lang din yung kagustuhan ko, tapos mag-i-innovate pa, na mas gagandahan niya pa yung ginawa ko. So, ganun sana, no, para at least wala tayong makikitang problema pagdating doon sa usapin na yun. Pero kung ang purpose ng political dynasty ay para kamkamin ang yaman at kaban ng bayan, ay doon na tayo magkakaroon ng problema. So, doon ako tututol at wakasan na lang, no, yung political dynasty at
mas maganda na lang na magpapalit-palit na lang ng administrasyon. Kasi para sa akin mga kababayan, kung may magandang proyekto talaga yung unang naging Pangulo, for example, sa pamilya, then may mga project siya na hindi pa naitapos o completed, pwedeng ipagpatuloy ng susunod niya na kamag-anakan, no? Na kung ipagpapatuloy din yun, para at least yung proyekto dito sa bansa natin ay tuloy-tuloy, no? Natatapos. Kasi ang nagiging problema kapag nagkaroon ng proyekto yung Pangulo, then after 6 years hindi niya natapos, yung susunod na Pangulo ay hindi niya na ipagpapatuloy. So natenga, no? Kadalasan dyan sa mga proyekto na yan ay galing sa utang. So mas maganda sana kung umuutang yung ating bansa, yung inutang ay ginagamit at napupunta talaga doon sa mga proyekto na para po sa taong bayan o para sa ikakaunlad ng bansa natin, then ipagpapatuloy nung susunod na administrasyon. Ganun sana ang nangyayari. Hindi ang nangyayari kasi nagiging labanan na talaga ng kanilang political interest Kaya talagang tayo yung nagsasuffer na tayong bayan. So again mga kababayan, ito po yung short clip lamang ng video na nakuha natin mula sa House of Representatives. No? Kung gusto nyo panoorin at mabigyan kayo ng kabuuang konteksto, ay bisitahin nyo po yung kanilang naging session, no? At para maunawaan kayo sa kung ano yung napag-usapan talaga dito. So ito lang yung highlight natin at gusto kong bigyan ng komento patungkol nga po dito sa political dynasty bill na gustong isulong at gawing reforma, and also pagsagot dito ng ating Pangulo dahil siya nga po yung head of state at talagang kinakailangan niya talagang alam ang lahat ng bagay na to dahil walang ibang rason, no? It's either nagtatrabaho ka ba o hindi mo talaga alam yung ginagawa mo. Ganun lang naman yung tanong dito Kumbaga kung lagi mo isasagot na hindi mo alam bakit ganito ang nangyari, ibig sabihin hindi ka nagtatrabaho or hindi mo talaga gusto na malaman ng tao kung ano talaga yung nangyayari sa loob ng gobyerno. So ganun lang naman yung speculation ng mga tao. Kaya mga kababayan, hanggang dito na lang muna yung ating reaction video, commentary, and pagbibigay ng personal opinion sa inyo, no, sa inyong mga napapanood. Pero kayo pa rin ang magdidesisyon yan kung ano yung inyong pagkakaunawa at pagkakaintindi. May kanya-kanya tayong opinion at nare-respeto ko yun sa inyo. Again, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.